pagkatatag ni Corazon Noble, isang bituin sa gitna ng digmaan at trahedya sa talaan ng mga dakilang alagad ng sining sa Pilipinas. May mga pangalang nagniningning hindi lamang dahil sa kanilang talento, kundi dahil sa pambihirang katatagan sa harap ng mga pagsubok na higit pa sa kayang isipin ng karaniwan. Isa sa mga pangalang ito ay si Corazon Noble, na sa tunay na buhay ay si Patrocinio Docno Abad, higit pa sa pagiging isang reyna ng pelikula noong kanyang kapanahunan. Ang kanyang buhay ay isang testamento ng tibay ng loob, isang salaysay ng pagbangon mula sa abo ng digmaan, at isang simbolo ng hindi matitinag na pag-asa. Si Corazon Noble ay kinilala bilang isa sa mga pinakamaliwanag na bituin sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, isinilang sa bayan ng Dapan, Nueva Ecija, maaga siyang pumasok sa daigdig ng sining at mabilis na umukit ng pangalan para sa kanyang sarili. Sa kanyang angking ganda at husay sa pag-arte, partikular na sa mga madramang papel, madali niyang nakuha ang puso ng mga manonood. Ang kanyang kasikatan ay umabot sa puntong siya ay itinuring na kapantay ng isa pang haligi ng industriya, si Carmen Rosales. Ang kanilang profesional na tunggalian sa takilya ay maihahalin tulad sa naging tunggalian ni Vilma Santos at Nora Honor sa mas modernong panahon, isang patunay ng kanilang magkapantay na estado bilang mga pinakamalalaking bituin ng kanilang henerasyon. Dahil sa kanyang epektibong pagganap sa mga papel na puno ng pighati at pagdurusa, pinansagan siyang Queen of Tearjerkers at kinilalang isa sa mga reyna ng pelikula bago pa man sumiklab ang digmaan. Ang kanyang filmografiya ay naglalaman ng mga klasikong pelikula na nagpatibay sa kanyang estado sa industriya. Kabilang dito ang Anak ng Pari, 1937, Dugong Hinugasan, 1938, Binatang Bukid, 1938, at Gunita, 1940. Sa mga proyektong ito, nakatambal niya ang mga pinakasikat na aktor ng panahong iyon tulad ni Rogelio de la Rosa. Sa kalaunan, ang isa sa kanyang mga pangunahing katambal sa pelikula, ang aktor na si Angel Esmeralda, ang naging kabiyak niya sa tunay na buhay. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng mga anak, kabilang na ang magiging tanyag na matini idol na si Jay Ilagan. Ang kanyang pamilya ay may iba pang koneksyon sa industriya. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Carmen Zeta Abad, ay isa ring aktres. Ang buhay ni Corazon Noble ay tila isang perpektong pelikula, puno ng tagumpay, pag-ibig, at pagkilala. Ngunit ang ningning ng kanyang bituin ay pansamantalang papapanlaimin ng isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kadiliman ng digmaan, ang masaker sa Maynila, nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas. Nagbago ang lahat. Ang industriya ng pelikula ay huminto at ang mga kwento ng pag-ibig at drama sa telon ay napalitan ng tunay na takot at karahasan sa mga lansangan. Para kay Corazon, ang digmaan ay hindi lamang isang malayong balita. Ito ay isang bangungot na personal niyang mararanasan sa paraang hindi niya kailanman malilimutan. Noong Pebrero 1945, sa gitna ng nagaganap na labanan para sa pagpapalaya ng Maynila, ang lungsod ay naging isang impyerno sa lupa. Ang mga puwersang Hapones, sa kanilang pag-atras, ay nagsagawa ng malawakang pagpatay sa mga sibilyan, isang kaganapang kinilala sa kasaysayan bilang masaker sa Maynila. Sa loob ng isang buwan, mula Pebrero 3 hanggang Marso 3, tinatayang mahigit 100,000 Pilipinong sibilyan ang walang awang pinaslang. Ang mga kababaihan ay ginahasa, ang mga kabataan ay inabuso, at maging ang mga walang muwang na sanggol ay hindi pinaligtas sa kalupitan. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Corazon,
kasama ang kanyang 10 buwang gulang na sanggol na babae, ay nagtangkang magtago sa isang lugar na inaakala nilang ligtas, ang Red Cross Emergency Hospital. Ngunit ang simbolo ng pag-asa at kaligtasan ay naging tagpuan ng isang di mailarawang trahedya. Habang nasa loob sila ng ospital, 4 na sundalong Hapones ang marahas na pumasok. Natagpuan nila si Corazon. Walang pag-aalinlangan, isa sa mga sundalo ang nagpaputok ng kanyang riple na tumama at sumugat sa braso ng aktres. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang kalupitan. Sunod-sunod siyang sinaksak ng bayoneta 9 beses. Ang kanyang anak na nasa kanyang mga bisig ay hindi rin nakaligtas. Ang munting anghel ay nagtamo ng 3 saksak mula sa parehong sandata matapos umalis ng mga sundalo sa kabila ng matinding sakit at pagkawala ng maraming dugo. Nagawa pang makatindig ni Corazon. Ang kanyang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Daladala ang kanyang nag-aagaw buhay na anak. Pinilit niyang marating ang likod ng ospital kung saan nagtatago ang kanyang kapatid na lalaki. Sa isang eksenang tila mas masakit pa kaysa sa anumang dramang ginampanan niya sa pelikula, ibinigay niya ang duguan at halos wala ng buhay na sanggol sa kanyang kapatid. Sa sobrang pighati at panghihina, ang sanggol ay tuluyang pumanaw dahil sa takot na maaaring bumalik ang mga sundalong Hapones. Nagpaiwan si Corazon, ang kanyang kapatid, sa pagnanais na iligtas siya, ay tinakpan na lamang siya ng isang piraso ng yero upang itago sa paningin ng kaaway. Sa kabutihang palad, nang balikan siya ng kanyang kapatid, si Corazon ay humihinga pa. Ang pangyayaring ito ay nagpakita ng isang katotohanang higit pa sa kanyang pagiging artista. Si Corazon Noble ay isang babaeng may pambihirang tapang at determinasyong mabuhay. Pagbangon at paghahanap ng katarungan nang matapos ang digmaan, nagsimula ang mahabang proseso ng paghilom at paghahanap ng katarungan para sa mga biktima. Noong ika-12 ng Nobyembre, 1945, sa ballroom ng isang tirahan sa Maynila, na bahagyang nasira ng digmaan, isang paglilitis ang isinagawa para kay General Tomoyuki Yamashita, ang komandanteng Hapon na itinuturing na responsable sa mga krimeng naganap sa Maynila. Ang paglilitis ay pinangunahan ng isang American Military Commission sa pamumuno ni Major General R.B. Reynolds. Sa paglilitis na ito, isang 26 na taong gulang na babae ang buong tapang na humarap bilang unang testigo. Siya si Corazon Noble. Sa kabila ng pisikal at emosyonal na trauma, isinalaysay niya ng may buong detalye ang sinapit niya at ng kanyang anak sa kamay ng mga sundalong nasa ilalim ng pamumuno ni Yamashita. Nakilala rin bilang The Tiger of Malaya. Ang kanyang testimonya ay hindi lamang salaysay ng isang biktima. Ito ay isang makapangyarihang panawagan para sa katarungan na kumatawan sa libo-libong boses na pinatahimik ng karahasan. 42 araw matapos ang paglilitis, noong ika-23 ng Pebrero 1946, sa Los Baños Prison Camp, si General Yamashita ay hinatulan ng kamatayan para sa mga krimeng pandigmaan. Ang testimonya ng matapang na inang si Corazon Noble ay naging isang mahalagang bahagi ng prosesong nagbigay ng hustisya. Kahit paano, sa daan-daang libong nasaktan at pumanaw sa loob ng 30 araw na labanan sa Maynila. Pagbabalik sa sining at mga personal na hamon, 1 taon matapos ang kanyang testimonya, noong 1946, nagpakita muli ng katatagan si Corazon sa pamamagitan ng pagbabalik sa mundo ng Philippine showbiz. Gumanap siya sa pelikulang Maynila ng Sampaguita Pictures, kung saan nakasama niya ang nooy batang aktres na si Tita Duran. Sinundan ito ng iba pang mga pelikula tulad ng Isumpa Mo, Giliw, kung saan muli niyang nakatambal ang asawang si Angel Esmeralda, at ang Magkaibang Lahi at Backpay noong 1947, kasama si Justiniano David.
Ngunit ang mga bakas ng digmaan ay hindi madaling mabura. Maliban sa emosyonal na sugat, ang kanyang kanang braso ay labis na naapektuhan. Ang buto sa kanyang siko ay nadurog dahil sa tama ng bala. Upang maisalba ito, kinailangan niyang sumailalim sa siyam na masalimuot na operasyon. Dahil dito, pansamantala siyang huminto sa pag-arte upang pagtuunan ng pansin ang kanyang paggaling. Sa panahong ito, natuto siyang magsulat gamit ang kanyang kaliwang kamay, isang maliit ngunit makabuluhang patunay ng kanyang kakayahang umangkop at magpatuloy. Ang trahedya sa buhay ni Corazon ay hindi nagtapos sa digmaan. 2 beses siyang nakaranas ng pinakamatinding sakit na maaaring danasin ng isang ina, ang pagkawala ng anak. Una ay ang kanyang 10 buwang gulang na sanggol noong masakir sa Maynila. Makalipas ang maraming taon, muli siyang dumanas ng pighati sa pagpanaw ng kanyang anak na si Jay Ilagan, na nooy isa ng tanyag na aktor. Pati ang kanyang karera ay naapektuhan ng husto dahil sa pinsala sa kanyang braso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Patuloy siyang lumaban sa mga pagsubok na ibinato sa kanya ng buhay. Noong dekada 1000, 950, isa pang pagbabago ang dumating sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Angel Esmeralda, na naging isang American citizen, ay nagpasyang manirahan sa Guam. Dahil dito, naiwan kay Corazon ang responsibilidad na mag-isang palakihin ang kanilang mga anak. Ayon sa isa niyang anak na si Leslie, sa kabila ng sitwasyon, palaging ipinapaalala ni Corazon sa kanila na mahalin pa rin ang kanilang ama sapagkat nananatili ang pagmamahal nito para sa kanila. Isang bagong kabanata, ang buhay sa labas ng pelikula. Upang maitaguyod ang kanyang pamilya, ipinamalas ni Corazon ang isang katangiang matagal na niyang taglay, ang pagiging madiskarte. Ang katangiang ito, ayon sa mga kwento ng kanyang lolo, ay nakita na sa kanya mula pa noong siya ay bata. Noon pa man, gumagawa na siya ng maliliit na manika na kanyang ibinebenta sa paaralan upang makaipon at mabili ang mga bagay na gusto niya, tulad ng sapatos. Ang likas na pagiging mapamaraan na ito ang kanyang ginamit upang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang galing sa pagluluto, pumasok siya sa negosyong catering. Tumanggap siya ng mga serbisyo para sa mga film studio, kabilang ang FPJ Productions, ilang-ilang Productions, JBC, at marami pang iba. Sa paraang ito, nanatili siyang konektado sa industriyang minahal niya habang tinitiyak na may maayos na buhay ang kanyang mga anak. Huling kabanata at pamana. Si Corazon Noble ay pumanaw noong taong 2001 sa edad na 81, sanhi ng pneumonia at cardiac arrest. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang pamana na higit pa sa kanyang mga pelikula. Ayon sa kanyang nag-iisang natitirang anak na si Leslie, kahit sa kanyang katandaan, nanatiling maligaya si Corazon. Patuloy siyang nagsilbi sa kanyang pamilya at kung may pagkakataon, malugod niya silang ipinagluluto. Ang babaeng dumanas ng matinding karahasan at bighati ay natagpuan ng kapayapaan at kaligayahan sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang buhay ni Corazon Noble ay isang epiko ng liwanag at dilim, ng tagumpay at trahedya, ng pagkasira at pagbangon. Siya ay hindi lamang isang artista na nagpaiyak sa mga manonood sa loob ng sinehan. Siya ay isang tunay na bayani na nagpakita ng hindi masukat na tapang sa harap ng pinakamatinding pagsubok. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, ang diwa ng tao ay may kakayahang mahanap muli ang liwanag. Siya ay isang simbolo ng matatag na Filipina, isang ina na handang lumaban, at isang bituin na ang ningning ay hindi kailanman mapapawi ng panahon.